Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang American sci-fi action na Armageddon na pinalabas noong 1998. Noong panahon na wala pang tao na nabubuhay sa mundo, tumama sa Earth ang napakalaking bato na galing sa kalawakan. Katumbas ng libo-libong nuclear bomb ang lakas ng pagsabog nito kaya milyon-milyong taon na nabalot ang mundo ng makapal na usok na kahit ang sinag ng araw ay hindi umaabot sa kalupaan. Mangyayari daw umano ulit ito sa mundo pero walang nakakaalam kung kailan. Paglipas ng 65 taon, tinamaan ng malalaking meteors ang Atlantis Space Shuttle ng US na nasa kalawakan. Sa sobrang dami ng meteors ang iba ay pumasok sa mundo at tumama sa iba't ibang lugar. Naalarma ang Amerika dahil sa pag-aakala na isa itong missile attack galing sa mga kalaban. At sa mabilis na pagsusuri ng NASA, na-captured ng satellite ang isang napakalaking asteroid na tatama umano sa mundo. Ito na daw ang magiging katapusan ng sangkatauhan, na kahit bakterya walang matitira. Napag-alaman din ng NASA na may 18 araw lang sila para mapigilan ang pagtama nito sa mundo. Habang busy ang Amerika sa parating na asteroid, sa South China Sea naman ay busy din si Harry sa paghabol ng shotgun kay AJ ang matigas ulo niyang empleyado. Dahil nalaman nito na din date pala ng lalaki ang matigas ulo din niyang anak na si Grace na maraming beses na rin niyang pinagsabihan na tawagin siyang dad na hindi pa rin ito sinusunod. Pagkatapos ng maraming pag-research at mga discussion, nakaisip din ng solusyon ang NASA paano mapigilan ang pagtama ng asteroid sa mundo. Kailangang i-drill ang pinakagitna ng asteroid at pasabugan ng nuclear bomb. Nang sa gayon ay mahati ito at hindi napapasok sa mundo. Kaya naghanap kaagad ang NASA ng mga magagaling na drillers para ipadala sa space. At si Harry ang narekomenda na pinakamagaling para gawin ang trabahong ito. Ilang oras ang lumipas, sinundo kaagad ng Air Force si Harry sa pag-aari nitong oil rig. At bago ito sumama sa helicopter, tinanggal muna nito si AJ sa trabaho. Pagdating ni Harry at Grace sa NASA office, nakilala nila si Director Dan. Siya lang sana ang gustong kausapin ng director pero sinabihan niyang wala siyang sekreto sa anak kaya kasama itong nakinig sa paliwanag ng NASA kung bakit siya pinatawag. Sinabihan sila ng director na kung sakaling sa tubig daw babagsak ang asteroid, gagawa ito ng napakalaking alon at kalahati ng mundo ang mabubura samantalang ang kalahati naman ay mamatay sa sobrang lamig. Natakot si Grace nang marinig ang posibleng mangyayari sa mundo kaya hinawakan nito ang kamay ng ama. Mabilis ang takbo ng asteroid kaya may 15 days na lang bago ito tatama sa mundo. Kontrolado na ng gobyerno ang lahat ng telescope na pwedeng makakita sa parating na asteroid. Tinago nila ang sitwasyong ito para maiwasan ang pagpanik ng buong mundo. Nang makita ni Harry ang rig na gagamitin sa pagdidrill, alam kaagad niya na design niya ito na kinopya lang ng NASA. Ipinakilala din sa kanya ang magiging team niya sa trabaho pero hindi muna siya sumang-ayon dito. Magaling na astronauts daw ang mga ito pero walang alam sa pagdidrill. Sinabihan niya ang director na alam niyang rekomendado siya dahil magaling daw siya pero ang totoo kung wala ang magagaling niyang tauhan, wala din siyang kwenta. Kaya tinanggap ni Harry ang trabaho pero sa kondisyong mga tauhan niya ang isasama sa space. Walang sinayang na oras ang NASA, isa-isang sinundo ang mga tauhan ni Harry. Natahimik silang lahat nang marinig ang sitwasyon ng mundo. Sinabihan sila ni Harry na nasa kamay nila ang kaligtasan ng sangkatauhan. Paglipas ng ilang sandali, lahat sila ay iisa ang sagot, tinatanggap ang magiging trabaho. Pero may kapalit na mga request ang mga ito, isa na dito ang hindi na raw pagbabayad ng tax. Walang tiwala ang Defense Secretary sa pagmumukha ng mga tauhan ni Harry pero sabi ng director na magaling ang mga ito sa ipapagawa nilang trabaho kaya yun ang importante. Nang sumunod na mga araw, dumaan silang lahat sa iba't ibang test. Bumagsak man sila sa psychological test pero inapprove pa rin ito ng NASA. Sunod ang physical training para maging ready ang katawan nila pagdating nila sa space. Hinanda rin nila ang mga equipments na gagamitin sa drill. Habang nag-underwater simulation sila, nagpakita na naman ng katigasan ng ulo si AJ. Hindi na naman ito sumunod sa utos kaya pinagalitan niya ito ng umahan. Huling araw bago sila lumipad, ni-request ni Harry na lumabas muna ang mga tauhan niya para makita ang pamilya at magsaya sandali. Dahil nararamdaman niyang stress na ang mga ito kaya kailangan na muna nilang mag-relax.
Ayaw sanang pumayag ng director pero wala na rin itong nagawa nang sabihin ni Harry na paano kung huling araw na ng mga ito na makita ang mundo, hindi pa ba nila ito pagbibigyan. Habang nagsasaya ang mga tauhan ni Harry, isa na namang meteors ang tumama sa East Asia na kinamitay ng 50,000 katao. Dahil dito nalaman na ng buong mundo ang tungkol sa parating na malaking asteroid. 12 hours bago ang launch nila Harry, nagkausap sila ni Grace at sinabihan siya nitong umuwi ng buhay kasama ang fiancé nito. Nagulat man siya pero wala na siyang magagawa sa desisyon ng anak. Nang pasakay na sila sa spaceship, buong mundo na ang nakatutok sa kanila. Tinagurian na silang mga bayani sa gagawin nilang pagsakripisyo para sa kaligtasan ng mundo. Magkahiwalay ang team ni Harry at team ni AJ kaya bago sila naghiwalay, sinabihan niya ang mamanugangin na mag-ingat. Matagumpay ang launch ng dalawang spaceship, at nang makarating na sila sa outer space, hindi nila mapaliwanag ang nararamdamang kaba at saya sa bagong karanasan. At ayon sa flight plan, titigil sila sandali sa Russian Space Station para kumuha ng gas. Tagumpay ang pagsampa ng dalawang team sa station. Sinama si AJ ng Russian crew sa fuel pad para mag-monitor ng gauge. Pero nang magumpisa na silang mag-pump ng gas, nagkaroon ng leak ang pipe ng isang pump na naging dahilan sa pag-malfunction ng fuel gauge at ilang saglit lang, nagsimula na itong umapoy. Dali-dali nilang itinigil ang pump at pinaakyat na si AJ pero dahil malakas na ang apoy, nagmamadali na silang bumalik sa kanya-kanyang shuttle. Sinarado na nila ang pinto at iniwan si AJ at ang Russian. Nang malaman ni Harry na naiwan si AJ, gusto nitong balikan ang lalaki pero hinayla na siya ng kasama at pumasok na sa shuttle dahil malakas na ang apoy. Maswerte namang nakaabot si AJ at ang Russian sa pinto ng Independence Shuttle kaya nailigtas pa ang mga ito. At nakaalis ang dalawang space shuttle bago pa sumabog ang buong Russian Space Station. Nagpatuloy ang dalawang team sa paglalakbay papunta sa asteroid. Pagdating nila sa moonmark, kailangang patayin muna ang radio para sa booster ng kanilang lipad palapit sa target. Ilang minutong napakabilis ng lipad nila na akala ng iba mamamatay na sila. Nang makuha na nila ang maximum speed, naging normal na ang pakiramdam ng lahat at nakabuntot na sila sa napakalaking asteroid. Kailangan nilang maglanding sa asteroid pero sa sobrang dami ng bato na nakasalubong nila, tinamaan ang Independence Shuttle kung saan nakasakay ang team ni AJ. Nawalan ng kontrol ang piloto at sa kasamaang palad. Nagkabasag-basag ang shuttle sa sobrang daming tumamang bato. Bago bumagsak ang shuttle, nakatago sa may likod si AJ at dalawa pa niyang kasama. Nakita pa ng Freedom Shuttle ang mga kasama nila bago ito naunang nag-crash sa asteroid. Unti-unting nanlumo si Grace sa naririnig, kaya sinabihan siya ng director na umalis na muna pero sagot ng babae na wala siyang ibang pupuntahan. Hindi naging maganda ang landing nila Harry pero ligtas silang lahat. Nalungkot sila sa kinahinatnan ng mga kasama kaya ipinagdasal na lang ito ni Harry. Nasira ang radio signal ng Freedom kaya hindi pa sila naka-report sa NASA sa status nila. Lumagpas pa sila sa dapat land-in gun kaya mas mahihirapan daw umano silang mag-drill dahil parang bakal ang kinatatayuan nila ngayon. Naghihinagpis na si Grace dahil wala pa ring contact sa dalawang shuttle. Pero ang hindi nila alam, nakaligtas sa crash si AJ, Bear, at ang Russian na si Lev. Habang inaayos ng dalawang piloto ang radio, nagsimula na din sila Harry sa trabaho nila. Gamit ang mga aparatos, naghahanap sila ng mas magandang pwesto para umpisahan na ang pagdi-drill. Nang mga sandaling iyon, sinakiyan nila AJ ang drilling machine para makaalis sila sa kinaroroonan at makapunta sa location nila Harry. Dahil sa tigas ng kanilang location, nahirapan sila Harry na makapaghukay ng malalim. Nasira agad ang drill head nila kaya napasambit si Harry sa Panginoon na tulungan sila sa kanilang mission. Nang umakyat sila Harry sa shuttle para kunin ang bagong parts, nagkasagutan sila ng piloto. Sinabihan siya nitong sila ang pinakamalaking pagkakamali sa buong kasaysayan ng NASA. Na hindi niya kayang gawin ang misyong ito. Lahat ng usapan ng dalawa ay narinig ng NASA bago ulit na wala ang signal. 5 oras na lang bago ang target nilang matapos ang pagdi-drill. Dahil wala ng tiwala ang piloto sa kakayahan ng team ni Harry, kinuha nito ang baril na nasa vault kasama ang classified note ng second protocol sa misyon. Ma-execute lang ang protocol na ito sa utos ng President. Ilang saglit ang lumipas, may dumating na bagong team sa NASA HQ para take over ang command ng mission na kinagulat ng director.
Iniutos na pala ng presidente na i-override ang system at i-remotely detonate ang nuclear bomb. Sinabihan ni General Kimsey ang director na mag-evacuate na sila Harry dahil pasasabugin na ang bomba. Pero hindi sumang-ayon ang director dito. Tanggalin umano ng presidente ang mga advisors nito dahil mas alam niya ang ginagawa nila Harry. May oras pa umano para tapusin ang mission at ang bombang ito lang ang nag-iisang paraan para mailigtas ang buong mundo. Kinausap ng director ang presidente pero hindi pa rin ito nakikinig. Mas gusto pa rin itong pasabugin na ang bomba. Sumugod si Grace sa general pero mas susundin pa rin ito ang utos ng presidente na kinagalit din ng director dahil dapat mas iisipin nito ang kapakanan ng buong sangkatauhan kaysa walang katuturang utos na ikamitay nilang lahat. Gulat na gulat si Harry at Chick nang makitang umandar na ang oras ng nuclear bomb. Nalaman nila sa piloto ang tungkol sa second protocol na mas kinagulat ng dalawa. Sabi ng piloto na kailangan na nilang ibaba ang bomba at umalis na pero sagot ni Harry na hindi sila aalis hanggat hindi natatapos ang mission nila. Pero napatigil silang lahat nang maglabas ng baril ang piloto. Habang sa NASA naman, sinusubukan ng director na ipatigil ang oras ng bomba. Tagumpay naman ito kaya nagulat ang general. Pero ilang saglit lang ang lumipas, na-reactivate din ulit ng pinalitan ng general ang control. Nang makita nila Harry na tumigil ang oras ng bomba, pinalo niya sa mukha ang piloto at pinulot ni Chick ang baril. Pero nag-reactivate ulit ang bomba kaya sinabihan niya ang piloto na 30 years siyang nagbubutas sa mundo at ni isa hindi pa siya pumalpak sa target na lalim. Deactivate daw nito ang bomba at huwag makinig sa mga taong nasa Earth ngayon dahil hindi ito makakatulong sa kanila. Nangako si Harry na kaya niyang tapusin ang trabaho kaya nakinig ang piloto sa kanya at din-activate nito ang nuclear bomb. Nabunutan sila ng tinik at tinawagan agad ni Harry ang NASA. Disappointed siya sa ginagawa ng mga ito pero sinabihan niya na tatapusin pa rin nila ang trabahong binigay sa kanila. Sa kabilang banda ng asteroid, pinalipad nila AJ ang drilling machine para lang makatawid sa mabatong bahagi ng kanilang dinadaanan. Buwis buhay din ang tatlo para lang makarating sa kinaroroonan nila Harry. Pagkatapos ng ilang minutong drama, bumalik na sila sa pagdidrill. Pero dahil sa tinatawag na space dementia, parang nawala sa katinoan ang ilan sa tauhan ni Harry. Pinagbabaril sila ni Rockhound habang si Max naman ay tila nawala ng control sa drilling machine. May tinamaan silang gas pocket kaya gumalaw ang kinatatayuan nila, at ilang saglit lang ay sumabog na ang machine. Nanlumo si Harry sa ibabalita sa NASA. Mabilis ding kumalat sa buong mundo na hindi tagumpay ang paghuhukay sa asteroid kaya naghahanda na ang mga tao sa kahihinatnan. Nagkaroon naman ng kaguluhan sa ibang bansa kung saan puro nagpapanik na ang mga tao. Dahil wala na silang drilling machine, sinimulan na din nilang ihanda ang nuclear bomb para ilagay ito sa hukay. Nawalan na din ng pag-asa ang director kaya pumayag na itong i-remotely detonate ang bomba. Nakailangan ng mag-evacuate ang team nila Harry, pero narinig ng Diyos ang paghingi ni Harry ng tulong kaya tamang-tama lang ang pagdating ng team nila AJ. Tuwang-tuwa silang makita ang mga kasama at ganun din ang nararamdaman ng NASA lalong-lalo na si Grace nang malaman na buhay pa si AJ. Sa loob ng isang oras na hit din nila ang target na lalim ng hukay. At hinanda na din ang pagbaba ng bomba sa ilalim nito pero biglang nagliparan ang mga bato sa paligid nila. Buti na lang walang nasaktan sa kanila. Nang ibaba na sana ng piloto ang bomba, hindi na gumana ang timer at remote nito dahil nasira ng tamaan ng mga bato. Kaya kailangan umanong may magpaiwan para i-detonate ang bomba. Bumalik sila sa shuttle at pinag-usapan kung sino ang magpaiwan. Iilan sa kanila ang gustong magpaiwan pero ayaw pumayag ni Harry kaya nagbunutan sila ng straw. Si AJ ang may pinakamaiksing straw kaya ito ang maiiwan at manual na pasabugin ang bomba. Dahil gahol na sila sa oras, hindi na nagsalita ang lahat. Bago siya bumaba, tinuruan siya ng piloto paano gamitin ang detonator. Sinamahan ni Harry si AJ pababa ng shuttle. Nang palabas na ng lift si AJ, naghabilin ito na palagi lang siyang nasa tabi ni Grace. Pero bago pa makahakbang si AJ, tinanggal ni Harry ang oxygen hose nito at hinayla pabalik sa elevator. Tinanggal ng lalaki ang patch niya at pinabibigay sa NASA director. Nang ma-airlock na ni Harry ang lift, nakahinga na ng maayos si AJ. Sumisigaw ito at naiyak dahil trabaho daw nito ang magpaiwan pero sagot lang niya na ang ingatan si Grace ang bago nitong trabaho. Naanak talaga ang turing niya sa lalaki.
Dagdag niyang mahal niya ito at ingatan ang sarili, saka tinawag niya itong anak. Nagsisigaw si AJ na mahal din siya nito at nagmamakaawang ito na gumawa sa trabaho pero pinaakyat na ni Harry ang elevator. Nagulat silang lahat nang makitang si AJ ang bumalik sa shuttle. Walang sinayang na minuto ang piloto at mabilis na hinanda ang pag-alis nila sa asteroid. Bago nakaalis ang shuttle, nagkausap pa ang mag-ama. Humingi ito ng tawad sa anak na hindi nito matutupad ang pangakong babalik pa. Kaya binigay na nito ang basbas sa kanilang dalawa ni AJ. Naingatan umano nilang dalawa ang sarili at nagpasalamat ito kay Chick ang loyal nitong kasama at sa mga tauhan niya. Nang makaalis ang shuttle, biglang may mga pagsabog na nangyari at natilapon si Harry. Ilang minuto bago umabot sa barrier ang asteroid pero wala pa ring pagsabog na nangyari. Sabi ng piloto na babalik sila para gawin ang pag-detonate kung sakaling hindi ito magawa ni Harry. Pero sinabihan ni Chick ang piloto na bigyan ng 1 minute si Harry at dagdag pa ni AJ na hindi pumapalpak si Harry sa trabaho. Ilang segundo bago umabot sa barrier, napasabog din ni Harry ang nuclear bomb. Nahati ang asteroid at hindi na ito tumama sa Earth. Nailigtas nila ang buong mundo at sa sakripisyo ng buhay ni Harry. At ligtas din na nakabalik ang Freedom Shuttle. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kita-kits tayo sa susunod na video.